Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa bawat paglalakbay ng puso at damdamin. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, pagkawala at pagbangon? Sabi nila, ang matinding pighati ay kayang gawing isang halimaw, ang pinakamabuting tao. Ngunit sapat bang dahilan ang sakit para saktan ang isang musmos na walang anumang kasalanan? Ating pakinggan ang isang kwentong magdadala sa atin sa hangganan ng pagkasira at pag-asa. Ang kwento ni Rico, Tala at Gideon. Ang amoy ng mga nalantang bulaklak mula sa burol ay nanunuot pa rin sa bawat sulok ng bahay liwayway. Nakahalo ito sa amoy ng alak at ng walang katapusang ulan sa labas. Para kay Rico Santos, ang bawat patak ng ulan na humahampas sa kanilang bubong ay isang paalala ng luhang hindi na niya kayang ilabas. Nakatitig lamang siya sa kawalan. Hawak ang halos walang laman na baso ng brandy. Sa kanyang paanan, naroon ang bote. Pangalawa na niya. Ang larawan ni Liwayway sa ibabaw ng maliit na altar ay tila nakangiti pa rin sa kanya. Isang ngiting nga mo ngayon ay parang isang sundang na tumatarak sa kanyang dibdib. Wala na. Wala na ang kanyang binmin. Ang kanyang liwayway. Kuya Rico, isa pa? Ang boses ni Corazon ay malambing, ngunit may dalang lason na hindi napapansin ni Rico. Inabot nito ang bote at muling pinuno ang kanyang baso. Umupo si Cora sa kanyang tabi. Ang mga mata nito'y nagpapanggap na puno ng awa. Hayaan mo lang, kuya. Ilabas mo lang lahat ng sakit. Alam kong mahirap. Alam kong mahal na mahal mo si Ate Liwayway. Tumangulang si Rico. Nilunok ang alak na parang tubig. Ang init nito'y gumapang sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig sa loob ng kanyang puso. Hindi ko kaya, Cora. Hindi ko kaya nang wala siya. Garalgal niyang sabi. Alam ko, bulong ni Cora at hinaplos ang likod ni Rico. Pero kailangan mong magpakatatag, lalo na para sa kanya. Dahan-dahan, itinuro ng nguso ni Cora ang isang sulok ng sala. Doon, tahimik na nakaupo sa sahig ang 6 na taong gulang na si Tala. Yakap-yakap nito ang isang manikang gawa sa basahan, ang huling regalong ginawa ni Liwayway para dito. Ang mga mata ng bata ay nakatitig sa sahig, tila takot na gumawa ng anumang ingay. Sa pagtingin ni Rico sa bata, ang sakit sa kanyang puso ay biglang nahaluan ng isang maitim na damdamin. Galit. Hindi niya anak si Tala. Anak ito ni Liwayway sa nauna nitong kinakasama. Ngunit minahal niya ang bata. O iyon ang inaakala niya. Ngayong wala na si Liwayway, ang bawat tingin niya kay Tala ay isang masakit na paalala. Isang paalala na may isang bahagi ng buhay ng kanyang asawa na hindi kailanman magiging kanya. Tingnan mo siya, kuya. Patuloy sa pagbubulong si Cora na parang isang ahas. Kamukhang kamukha siya ni ate. Ang bawat ngiti niya, ang bawat tingin. Para mong nakikita si ate, hindi ba? Siguro lalo ka lang masasaktan habang nandito siya. Ang mga salita ni Cora ay tumagos sa isip ni Rico na nilamon na ng alak. Tama siya. Ang bata ang buhay na larawan ng kanyang nawalang asawa. At masakit. Sobrang sakit. Siya ang laging inuuna ni Liwayway. Nagsimulang humikbi si Rico. Kahit noong nabubuhay pa siya, laging si Tala. Ako ba? Minahal ba talaga niya ako? Shhh, kuya, mahal ka ni ate. Pero iba ang pagmamahal sa isang anak. Iyon na ang huling gatong na kailangan ng apoy sa kanyang dibdib. Biglang tumayo si Rico, ang kanyang mga matay namumula sa galit at alak. Nagulat si Tala sa biglaang paggalaw at napayakap lalo sa kanyang manika. Ikaw! Sigaw ni Rico. Sabay turo kay Tala. Kasalanan mo to. Nanginginig na tumingala ang bata, ang mga matay puno ng pagkalito at takot.
po, Papa. Huwag mo kong tawaging Papa. Hindi kita anak. Naglakad siya palapit sa bata. Bawat hakbang ay mabigat at nakakatakot. Lumuhod siya sa harap ni Tala at hinawakan ito ng mahigpit sa braso. Umalis ka sa bahay na to. Hindi ka naririto. Wala ka ng lugar dito. Sinubukan ni Cora na pumagitna, ngunit ito'y isang palabas lamang. Kuya, tama na yan. Bata yan. Ngunit hindi na nakikinig si Rico. Hinila niya si Tala patayo. Ang bata'y umiiyak na sa takot. Papa, wag po. Natatakot po ako. Sinabi nang umalis ka. Kinaladkad niya ang munting katawan ni Tala patungo sa pintuan. Binuksan niya ito ng buong lakas at ang malakas na hangin at ulan ay pumasok sa loob ng bahay. Itinulak niya ang bata palabas sa dilim. Bumagsak si Tala sa basang semento. Ang manika ay gumulong palayo sa kanya. Lumayas ka makambabong at huwag na huwag ka nang babalik dito. At sa harap ng umiiyak at nanginginig na bata, isinara niya ang pinto. Ang malakas na kalabog nito ay tila isang hatol. Sa labas, ang gabi ay malamig at madilim. Ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos na tila nakikidalamhati sa munting katawan ni Tala. Nanginginig siya, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na hindi niya maintindihan. Niyakap niya ang kanyang sarili, ang kanyang manipis na bestida ay basang-basa na. Tumingala siya sa bintana ng bahay na dati niyang tahanan. Umaasang bubukas itong muli. Umaasang lalabas ang kanyang papa at sasabihing nagbibiro lamang ito. Ngunit walang nangyari. Tanging ang dilim at ang walang katapusang ulan. Humahagulgol siya. Ang kanyang mga hikbi ay sinasabayan ng malakas na kulog. Mama, Mama, nasaan ka na po? Doon, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang nakakasilaw na liwanag ang tumama sa kanya. Isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa tapat ng gate. Ang tunog ng makina nito ay halos hindi marinig dahil sa lakas ng ulan. Bumukas ang pinto sa driver's side. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng mamahaling Amerikana ang mabilis na bumaba. Hindi niya inalintana ang malakas na ulan na agad bumasa sa kanyang damit. Ang kanyang mga mata, na puno ng pag-aalala, ay agad na natagpuan ang nanginginig na anyo ni Tala sa tabi ng kalsada. Sa isang iglap, ang pag-aalala sa mukha ni Gideon Del Rosario ay napalitan ng pagkagimbal at pagkatapos ay nang nag-aalab na galit. Mabilis siyang tumakbo palapit sa bata. Tala? Tawag niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Diyos ko! Tala, anong nangyari sa'yo? Tumingala si Tala. Ang kanyang mga matay puno ng luha at ulan. Nakilala niya ang lalaki. Si Tito Gideon, ang kaibigan ng kanyang mama. Bago pa man siya makasagot, ang kanyang mga mata ay unti-unting pumikit. Ang huli niyang naramdaman ay ang pag-angat ng kanyang katawan mula sa malamig na semento at ang init ng mga bisig ni Gideon na yumakap sa kanya. Binuhat ni Gideon ang walang malay na bata. Hinubad niya ang kanyang mamahaling coat at maingat na ibinalot ito sa munting katawan ni Tala. Habang dinadala niya ito pabalik sa kanyang sasakyan, ang kanyang mga mata ay matalim na tumitig sa nakasaradong pinto ng bahay liwayway. Sa ilalim ng bumubuhos na ulan, isang sumpa ang namutawi sa kanyang isipan. Isang pangakong sisingilin niya sa taong gumawa nito sa inosenteng batang nasa kanyang mga bisig. Hindi pa ito tapos. Sa katunayan, ito ay simula pa lamang. Ang biyahe mula sa bayan ng Sinag patungo sa syudad ay binalot ng katahimikan. Sa loob ng mamahaling sasakyan ni Gideon Del Rosario, tanging ang regular na tunog ng windshield wiper at ang mahinang paghinga ng natutulog na bata sa passenger seat ang maririnig. Ang galit na naramdaman ni Gideon kanina ay napalitan ng isang malalim na lungkot at mabigat na responsibilidad.
Nakasandal ang ulo ni Tala sa bintana, balot sa kanyang Amerikanang nagkakahalaga ng isang buwang sahod ng ordinaryong manggagawa. Basa pa rin ang buhok ng bata at may bahid ng putik ang kanyang mga binti. Isang tingin lang sa payapang mukha ni Tala ay sapat na para ipadama kay Gideon ang bigat ng pangakong binitiwan niya. Ang pangakong ngayon ay kailangan niyang tuparin, higit kailanman. Pagdating sa kanyang penthouse, maingat na binuhat ni Gideon ang bata. Ang kanyang tahanan na karaniwang simbolo ng kanyang tagumpay, malinis, moderno at tahimik, ay tila naging isang dayuhang lugar ngayon. Dahan-dahan niyang inihiga si Tala sa malambot na leather sofa sa sala. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Isa siyang batikang abogado. Sanay siyang humarap sa mga huwes, sa mga kalabang korporasyon, sa mga komplikadong kaso. Ngunit sa harap ng isang 6 na taong gulang na batang biktima ng kalupitan, pakiramdam niya'y baguhan siya. Pumunta siya sa kanyang high-tech na kusina. Nagbukas ng ref na puno ng mga imported na inumin, ngunit walang gatas. Napabuntong hininga siya. Kumuha siya ng isang bote ng tubig at isang malinis na baso. Naghahanap siya ng gamot. Naghahanap siya ng kahit anong makakatulong. Sa huli, isang tasa ng maligamgam na tubig na may kaunting asukal ang kanyang nagawa. Dahan-dahan niyang ginising ang bata. Tala, gising muna iha. Uminom ka muna. Dahan-dahang iminulat ni Tala ang kanyang mga mata. Nilibot niya ng tingin ang hindi pamilyar na lugar at bakas sa mukha niya ang takot. Nasaan po ako? Si Papa po? Nasa bahay kita, Tala. Ligtas ka rito. Mahinahong sabi ni Gideon. Huwag mo na munang isipin ang papa mo. Magpahinga ka muna. Inabutan niya ito ng tubig at tinulungang makainom. Pagkatapos ay naghahanap siya ng damit na maipapalit sa basang bestida nito. Ang tanging nakita niya ay isang luma niyang t-shirt. Isinuot niya ito kay Tala. Ang damit ay halos maging isang bestida sa sobrang laki. Ngunit ito'y tuyo at malinis. Habang pinagmamasdan niya ang bata na muling nakakatulog sa sofa, bumalik sa kanyang alaala ang isang hapon sa ospital. Ilang buwan na ang nakalipas. Nakaratay si Liwayway sa kama. Maputla, ngunit may ngiti pa rin sa mga labi. Hinawakan nito ang kamay ni Gideon. Ginuno, mahina nitong sabi. Salamat sa lahat, sa pagkakaibigan, sa lahat-lahat. Huwag kang magsalita ng ganyan, Liway. Magpapagaling ka. Pilit na pinatatag ni Gideon ang kanyang boses. Umiling si Liwayway. Nangako ka sa akin, Gino, na kahit anong mangyari, babantayan mo si Tala, na hindi mo siya pababayaan. Pangako, Liwayway. Mabilis na sagot ni Gideon. Ang kanyang puso'y tila pinipiga. Ituturing ko siyang parang sarili kong anak. Hindi ko siya pababayaan. Pangako. Panggako. Bulong ni Gideon sa hangin. Habang tinititigan ng natutulog na si Tala. Biglang napabalikwas ng bangon si Tala. Humihingal at umiiyak. Papa? Wag po. Wag po. Isang masamang panaginip. Mabilis na lumapit si Gideon at umupo sa tabi ng bata. Hindi niya ito hinawakan. Nag-aalalang baka lalo itong matakot. Shhh! Tala. Panaginip lang yan. Nandito lang si Tito Gideon. Ligtas ka rito. Paulit-ulit niyang sinabi sa mahinahong boses. Dahan-dahan, kumalma ang bata. Bumalik ito sa pagkakahiga. Ngunit ngayon, ang isang maliit na kamay nito ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng damit ni Gideon na tila ayaw na siyang paalisin. Hindi umalis si Gideon sa tabi nito buong gabi. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na parang walang nangyaring trahedya. Maaga pa lang ay nakalabas na si Gideon para bumili ng mga damit, gatas at pagkain para kay Tala. Pagbalik niya, nagulat siya nang makita ang bata. Nagising na at tahimik na nakaupo sa sofa. Yakap-yakap pa rin ang manikang basahan na nabasa ng ulan. Nasa opisina na si Gideon. Isang oras niyang iniwan si Tala
sa pangangalaga ng kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya na si Beth. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Habang kausap niya ang kanyang legal team, tumunog ang intercom. "Sir Gideon," sabi ni Beth sa kabilang linya, "may bisita po kayo. Si Miss Corazon Madrigal daw po." Napakunot ang noo ni Gideon. "Papasukin mo siya." Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Cora, nakasuot ng itim na bestida. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto at sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang isang maliit na bag. Ang kanyang itsura ay ang perpektong larawan ng isang nagluluksa at nag-aalalang kamag-anak. Isang maskara. "Attorney Del Rosario, Gino," sabi niya sa basag na boses. "Salamat sa Diyos at nakita kita. Hinanap kita buong gabi. Nasaan si Tala? Nasaan ang pamangkin ko? Ayos lang ba siya?" Hindi kumibo si Gideon. Tinitigan niya lang ito ng may malamig na mga mata. Nasa mabuting kalagayan siya. "Hi, salamat." Tila nakahinga ng maluwag si Cora. Umupo ito sa silyang nasa harap ng lamesa ni Gideon. "Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ni Kuya Rico. Lasing na lasing siya. Sobrang nasasaktan. Patawarin mo na siya, Gino. Patawarin mo na kami. Hindi ako ang dapat humingi ng tawad sa kanya." Mariing sagot ni Gideon. Nagbuntong hininga si Cora at may kinuha mula sa kanyang bag. Isang makapal na brown envelope. Maingat niya itong inilapag sa lamesa ni Gideon. "Naiintindihan ko ang galit mo, Gino. Pero kailangan nating sundin ang batas." At ang huling habilin ni Ate Liwayway. Binuksan ni Gideon ang envelope. Sa loob nito ay isang dokumento. Isang last will and testament. Bago pumanaw si ate, patuloy ni Cora, gumawa siya ng huling habilin. At bilang nag-iisang malapit na kamag-anak na nasa tamang pag-iisip, ako ang itinalaga niyang legal guardian ni Tala. Binasa ni Gideon ang dokumento. Mukha itong formal. May mga pirma. May notaryo. Ngunit habang tinititigan niya ang pirma ni Liwayway, sa dulo ng bawat pahina, may isang bagay na hindi tama. Isang pakiramdam ng hinala, ang biglang gumapang sa kanyang sistema. Kilala niya ang pirma ni Liwayway. At ito ay masyadong perpekto, masyadong stable para sa pirma ng isang taong may malubhang karamdaman. Itinaas ni Gideon ang kanyang tingin mula sa dokumento at tumitig ng diretso sa mga mata ni Cora. Ang pekeng lungkot sa mukha nito ay hindi kayang itago ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Tumayo si Gideon. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi matinag. "Lalabanan kita para sa bata, Cora." Ang boses niya ay kalmado, ngunit puno ng bakal na determinasyon. "Gagawin ko ang lahat." Sa isang iglap na wala ang pagpapanggap sa mukha ni Cora. Ang maskara ay nahulog. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay napalitan ng isang tingin na puno ng galit at pagbabanta. Bago niya ito mabilis na ibinalik sa dati. Ngunit nakita na ito ni Gideon. At iyon ang kumpirmasyong kailangan niya. Ang unang bumati kay Rico Santos sa kanyang paggising ay hindi ang sinag ng araw, kundi ang kumakabog na sakit sa kanyang sentido. Bawat pulso ng kanyang dugo ay tila isang martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa loob ng kanyang bungo. Kasabay nito ang panis na lasa sa kanyang bibig at ang pamilyar na bigat ng pagsisisi na unti-unting gumagapang sa kanyang ulirat. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa pagkakasubsob sa sofa. Ang sala na dati puno ng tawa at init ng kanilang pamilya ay isa na ngayong malamig at tahimik na lugar ng trahedya. Ang mga bote ng alak ay nakakalat sa sahig. Ang mga unan ay wala sa lugar. Ang amoy ng kandila at nalantang bulaklak ay nanatili. Isang malagim na paalala ng kahapong hindi na niya mababago. Sinubukan niyang alalahanin ang mga nangyari. Ang mga alaala ay pira-piraso, malabo, na parang isang masamang panaginip. Ang pag-iyak ni Liwayway sa kanyang isipan,
Hindi, hindi si Liwayway. Si Tala. Ang malakas na buhos ng ulan. Ang sigaw. Ang pagsara ng pinto. Napahawak siya sa kanyang ulo. Anong ginawa ko? Anong ginawa ko? At doon, sa may paanan ng pintuan, nakita niya ito. Ang isang pares ng maliliit na sapatos na kulay rosas. Ang paboritong sapatos ni Tala. Nakatayo pa ang isa, ngunit ang kapares nito ay nakatagilid na parang iniwan sa pagmamadali. Isang munting bagay, ngunit para kay Rico, ito'y isang sundang na bumaon ng diretso sa kanyang puso. Ang lahat ay bumalik ng buong linaw. Ang mukha ni Tala na puno ng takot. Ang maliliit nitong kamay na kumakapit sa kanyang damit. Ang paghagulgol nito habang kinakaladkad niya ito palabas. Ang huling tingin nito bago niya isara ang pinto. Isang alon ng matinding pagkasuklam sa sarili ang bumalot sa kanya. Napaluhod siya. Hindi dahil sa hangover, kundi dahil sa bigat ng kasalanan ng kanyang ginawa. Doon sa sahig, sa gitna ng kalat na siya mismo ang may gawa, humagulgol si Rico Santos na parang isang bata. Hindi niya naiyak ang mga luhang ito para kay Liwayway kahapon, ngunit ngayon, para sa kasalanan niya kay Tala, bumuhos ang mga ito ng walang tigil. Natigil si Rico sa pag-iyak. Sino ang kakatok ng ganito kaaga? Nanginginig siyang tumayo at dahan-dahang naglakad papunta sa pinto. Pagbukas niya, ang figura ni Gideon Del Rosario ang tumambad sa kanya. Nakatayo si Gideon doon, nakasuot ng isang plansadong business suit. Ang kanyang buhok ay maayos, ang kanyang sapatos ay makintab, ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang malamig na apoy. Isang tingin pa lang ay alam na ni Rico na hindi ito naparito bilang isang kaibigan. Walang salitang pumasok si Gideon sa loob. Ang mga mata nito ay mabilis na nilibot ang magulong sala at sandaling tumigil sa pares ng maliliit na sapatos sa sahig. Pagkatapos ay tumitig ito kay Rico. Hindi ito sumigaw, hindi ito nagmura. Ang ginawa nito ay mas masakit. Amoy alak ka pa rin, sabi ni Gideon. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Napatungo si Rico. Gideon, patawad. Huwag sa akin, putol ni Gideon. Hindi ako ang itinulak mo palabas sa gitna ng bagyo. Bawat salita ay isang sampal. Nasaan si Tala? Ayos lang ba siya? Nasa akin siya at mananatili siya sa akin, mariing sabi ni Gideon, at may inilapag na isang folder sa ibabaw ng mesa. Ito ang kopya ng petisyon na isinampa ko sa korte kaninang umaga. Hinihiling ko ang temporary custody kay Tala at magsasampa ako ng kaso laban sa iyo para sa child endangerment. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Hindi. Gideon, lasing lang ako. Hindi ko sinasadya. Hindi dahilan ang pagiging lasing, Rico. Dahilan ba yan para itaboy mo ang isang 6 na taong gulang na bata sa dilim? Lumapit si Gideon. Ang kanyang boses ay bahagyang bumaba, ngunit mas lalong tumalim. Alam mo ba kung anong iniisip ko habang yakap-yakap ko ang nanginginig niyang katawan kagabi? Iniisip ko si Liwayway. Sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang asawa, gumuho ang lahat ng natitirang depensa ni Rico. Alam mo kung ano ang sasabihin niya kung nakikita ka niya ngayon, patuloy ni Gideon. Hindi ka niya patatawarin, Rico, kahit kailan. Iyon na. Ang mga salitang yon ang tuluyang pumatay sa kaluluwa ni Rico. Ang katotohanan yon ay mas masakit pa kaysa sa kamatayan ni Liwayway dahil alam niyang totoo ito. Ano? Anong gusto mong gawin ko? Halos pabulong na tanong ni Rico. Pumirma ka rito. Inilabas ni Gideon ang isang dokumento mula sa folder. Isang waiver. Isang kasulatan na pansamantala mong isinusuko ang iyong karapatan bilang guardian. Ito ang pinakamabilis na paraan para hindi na madamay ang bata sa gulo. Pumirma ka at hindi ko itutuloy ang kaso. Pero lalabanan ko pa rin ang sino mang hahadlang
para makuha ang permanent custody. Bago pa man makasagot si Rico, isang boses ang narinig mula sa likuran. "Kuya Rico? Sinong kausap mo?" Pumasok si Cora sa sala, dala-dala ang isang tray ng kape. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat nang makita si Gideon. "Attorney, anong ginagawa mo rito?" Mabilis niyang inilapag ang tray at lumapit kay Rico. Hinaplos niya ito sa likod na parang isang maawaing kapatid. "Kuya, ayos ka lang? Huwag mo na siyang pakinggan. Pinapahirapan ka lang niya." Tumingin si Cora kay Gideon. "Hindi mo kailangang gawin ito, attorney. Pamilya kami. Aayusin namin ito. Ako na ang bahalang mag-alaga kay Tala. Iyon naman ang habilin ni ate." "Ang usapan na ito ay sa pagitan naming dalawa, Cora." Matigas na sabi ni Gideon. "Hindi!" Giit ni Cora. Ngayon ay nakatayo sa pagitan ni Gideon at Rico. "Pinoprotektahan ko lang ang kuya ko. Nakikita mo ba ang itsura niya? Nagluluksa siya. At sinasamantala mo ang kahinaan niya." Ang mga salita ni Cora ay tila nagbigay ng katinoan sa nalilitong isip ni Rico. Tama siya. Isang mabuting tao si Cora. Gusto lang niyang tumulong. Samantalang si Gideon ay narito para maghasik ng gulo. Tumingin si Rico sa dokumentong nasa lamesa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Gideon at sa huli, kay Cora. Nakita niya ang awa sa mga mata ni Cora at nakita niya ang paghusga sa mga mata ni Gideon. Wala na siyang lakas para lumaban. Wala na siyang karapatan. Isa siyang halimaw. Isang walang kwentang tao na sinakta ng batang ipinagkatiwala sa kanya ng babaeng pinakamamahal niya. Ang pinakamabuting magagawa niya ngayon ay ang lumayo. Kinuha niya ang ballpen na inabot ni Gideon. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang bawat letra ng kanyang pangalan ay tila isang hatol sa kanyang sariling pagkatao. Sa ilalim ng mapagmasid na tingin ni Gideon at sa likod ng nag-aalalang mukha ni Cora, pinirmahan ni Rico Santos ang dokumento. Ang simula ng digmaan ay natapos sa isang pagsuko. Kinuha ni Gideon ang papel, sinuri ito sandali, at tumalikod na walang anumang salita. Nang marinig nila ang pagsara ng pinto sa labas, niyakap ni Cora si Rico. "Shh! Tama na kuya. Ginawa mo ang tama. Para na rin ito kay Tala, para hindi na siya masaktan pa." Kumala si Rico sa yakap at tumingin sa kawalan. Ngunit nang sulyapan niya si Cora, isang bagay ang nahuli ng kanyang mga mata. Isang bagay na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Ang pag-aalala sa mukha ni Cora ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang noong ngiti. Hindi isang nangiting nag-aalo, kundi isang nangiting puno ng tagumpay. Isang nangiting malamig at kalkulado. At sinabi nito sa isang boses na ngayon ay wala ng bahid ng anumang awa. "Ginawa mo ang tama. Ngayon, ako na ang bahala sa lahat." Napatulala si Rico. Sa ngiting iyon, sa tono ng boses na yon, bigla siyang nakaramdam ng matinding takot. Ngunit huli na ang lahat. Ang tinta sa papel ay tuyo na. Lumipas ang ilang araw. Sa loob ng penthouse ni Gideon, isang bagong uri ng normal ang unti-unting nabubuo. Ang amoy ng kape ay napalitan ng amoy ng hot chocolate. Ang mga legal documents sa kanyang coffee table ay may katabi ng mga coloring book. Sa gitna ng paparating na legal na bagyo, sinikap ni Gideon na lumikha ng isang isla ng kapayapaan para kay Tala. Hindi pa rin nagsasalita ang bata tungkol sa nangyari, ngunit hindi na ito nagigising sa gabi na sumisigaw. Minsan, nahuhuli siya ni Gideon na nakangiti habang nanonood ng cartoons. Ang mga ito ay maliliit na tagumpay, mga sinag ng pag-asa na pinanghahawakan ni Gideon ng mahigpit. Isang umaga, habang naghahanda sila ng almusal, ipinakita sa kanya ng kanyang sekretarya na si Beth ang isang tablet. "Sir, I think you need to see this," sabi ni Beth. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Kinuha ni Gideon ang tablet. Nakabukas ito sa isang social media page, isang community page para sa mga taga-probinsya ng Amihan. Ang nasa post ay isang litrato niya.
kuha mula sa malayo habang inaakay niya si Tala papasok sa kanyang condominium. Ang caption ay isinulat sa paraang nagpapakita ng pekeng pag-aalala. Nakakabahala, isang kilalang mayamang abogado mula sa syudad, kinupkop daw ang batang naulila sa bayan ng Sinag. Ayon sa mga nakakakilala, tila pilit na inilalayo ng abogado ang bata sa kanyang nag-iisang kamag-anak, ang kanyang tiyahin na si Genga Corazon Madrigal. Ano kaya ang tunay na motibo sa likod nito? Kawawa naman ang bata, ginagamit pa sa kung anumang pansariling interes. Justice for Talagyad, ibalik si Tala. Sa tunay na nagmamahal sa ilalim ng post, pumuhos ang daan-daang komento. Grabe naman. Mukhang pera siguro yang abogado na yan. Baka may balak sa mana ng bata. Mahirap na mga panahong ito. Nakita ko yang si Ma'am Cora sa burol. Halatang mahal na mahal niya yung pamangkin niya. Ibalik na yan sa kanya. Hindi porket mayaman at abogado, mabuti ng tao. Tumigas ang panga ni Gideon. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa tablet. Ito na nga. Nagsimula na si Cora, hindi sa korte, kundi sa korte ng opinyon ng publiko, kung saan ang katotohanan ay madaling baluktutin. Nang hapong yon, nagpasya si Gideon na ilabas si Tala. Kailangan nilang makalanghap ng sariwang hangin. Kailangan niya ng paalala kung bakit niya ginagawa ito. Habang naglalakad sila, palabas ng gusali. Isang kapitbahay na madalas bumati sa kanya ang sumalubong sa kanila. Ngunit ngayon, ang ngiti nito ay pilit at ang mga mata nito ay puno ng paghusga habang tinititigan si Tala. Bago ito nagmamadaling umiwas ng tingin. Naramdaman ito ni Gideon. Ang lason ay kumakalat na. Hindi na ito online lamang. Dinala niya si Tala sa isang tahimik na parke. Umupo sila sa isang bench habang pinapanood ang ibang mga bata na naglalaro. Tahimik pa rin si Tala. Mahigpit ang kapit sa kanyang manika. Gusto mo bang mag-swing? Tanong ni Gideon sa malumanay na boses. Umiling lang ang bata. Gusto mo ng ice cream? Umiling ulit ito. Napabuntong hininga si Gideon. Pakiramdam niya ay bigo siya. Ngunit hindi siya sumuko. Tumayo siya at dahan-dahang itinulak ang isang swing na walang laman. Alam mo ba, nung bata ako, pagsisimula niya, paborito ko to. Pakiramdam ko, kapag nasa pinakamataas na ako, kaya kong abuti ng mga ulap. Patuloy niya lang na itinulak ang swing habang nagkukwento tungkol sa kanyang kabataan. Hindi siya tinitingnan ni Tala, ngunit alam niyang nakikinig ito. Pagkaraan ng ilang minuto, dahan-dahang tumayo si Tala at lumapit sa kabilang swing. Umupo ito. Isang maliit na hakbang, ngunit para kay Gideon, ito'y isang malaking tagumpay. Ngumiti siya at dahan-dahang itinulak ang likod ng bata. Mahina lang sa simula. Pabalik-balik. Pabalik-balik. Unti-unti, naramdaman niyang nag-relax ang katawan ni Tala. Mas mataas pa. Ang hangin ay nililipad ang kanyang buhok at sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon, isang tunog ang narinig ni Gideon mula kay Tala. Isang mahinang pagtawa, napahinto siya sa pagtulak at tiningnan ng bata. Nakangiti si Tala, isang tunay, dalisay na ngiti habang siya'y nasa duyan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng komento sa social media, ang lahat ng masasamang tingin ay nawalan ng halaga. Ito, ang ngiting ito, ang kanyang pinaglalaban. Kinagabihan, sa kanyang opisina, ipinatawag niya ang kanyang sariling abogado, si Attorney Jimenez, isang matalik na kaibigan. Gideon, kailangan nating mag-ingat. Seryosong sabi ni Jimenez habang ipinapakita ang mga printout ng mga posts. They are painting a narrative, isang naratibo na ikaw ang kontrabida. Sa korte, kaya nating labanan yan gamit ang ebidensya, pero sinisira nila ang kredibilidad mo.
Kapag naniwala ang Huwewes na may masama kang motibo, mahihirapan tayo. Tumango si Gideon. Alam ko, pero anong gagawin ko? Itatago ko ba ang bata? Hindi. Pero kailangan nating gumawa ng kontranaratibo? Kailangan nating ipakita na ikaw ang mas may kakayahang mag-alaga sa kanya. Biglang tumunog ang telepono sa lamesa ni Gideon. Sinagot niya ito. Attorney Gideon Del Rosario speaking. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Yes, this is he. Habang nakikinig, dahan-dahang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Gideon. Ang determinasyon sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas seryoso. Isang bagay na malapit sa pagkabahala. Naiintindihan ko po, sabi niya sa formal na tono. Kailan po ang itinakda ninyong pagbisita? Sige po, hihintayin namin kayo. Salamat. Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang kamay ay nanatili sa ibabaw nito. Sino yon? Tanong ni Jimenez. Tumingin si Gideon sa kanyang kaibigan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang Department of Social Welfare and Development, DSWD. Huminga siya ng malalim bago magpatuloy. May natanggap daw silang isang anonymous complaint na ang batang nasa pangangalaga ko ay hindi ligtas. Ang silid ng hukuman ay malamig at formal. Ang bawat salita ay may bigat at ang bawat tingin ay may kahulugan. Para kay Gideon Del Rosario, ito ang kanyang mundo, ang kanyang entablado. Ngunit ngayon, habang nakaupo siya sa tabi ng kanyang abogado, ang karaniwang kumpiyansa niya ay nahahaluan ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Hindi ito kaso ng pera o ari-arian. Ito ay buhay ng isang bata. Sa kabilang panig, nakaupo si Corazon Madrigal. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagiging biktima. Nakasuot pa rin ng itim, ang kanyang mga mata ay tila laging nasa bingit ng pagluha. Isang mahusay na pagganap. The court recognizes Attorney Robles, counsel for the petitioner, Miss Corazon Madrigal. Anunsyo ng huwes, isang babaeng nasa katanghalian ng edad at may seryosong mukha. Tumayo ang abogado ni Cora, isang makisig na lalaki na may matalas ng ngiti. Your Honor, ang kaso pong ito ay simple lamang. Ang aking kliyente, si Giovanna Madrigal, ang nag-iisang natitirang kadugo ng batang si Tala Aguinaldo. Siya ang itinalaga sa huling habilin ng yumaong ina. At higit sa lahat, siya ang may tunay na pagmamahal sa bata. Sunod-sunod niyang inilatag ang kanyang mga ebidensya. Ang pirmadong waiver ni Rico Santos, ang mga kopya ng batikos laban kay Gideon sa social media, ang ulat mula sa DSWD base sa anonymous complaint. Bawat isa ay isang piraso ng isang malaking kasinungalingan, ngunit kapag pinagsama-sama, bumubuo ito ng isang nakakakumbinsing larawan. Isang larawan kung saan si Gideon ang masama. Habang nagsasalita si Attorney Robles, naramdaman ni Gideon ang mga matang nakatutok sa kanya, ang paghusga. Nananatili siyang kalmado sa labas, ngunit sa loob, ang kanyang isip ay tumatakbo. Paano niya lalabanan ang isang kalaban na handang gumamit ng ganito karuruming taktika? Nang turn na ng kanyang abogado, si Attorney Jimenez, sinubukan nitong kontrahin ang bawat punto. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang duda ay naitanim na sa isip ng huwes. Attorney Del Rosario, nagsalita ang huwes. Ang tingin ay direkta kay Gideon. The court acknowledges your concern for the child. However, these documents paint a troubling picture. Ang korte ay nag-aalala sa biglaang pag-alis ng bata mula sa kanyang tahanan at sa negatibong atensyon na natatanggap ng kasong ito online. We will adjourn for now. Sa susunod na pagdinig, gusto kong marinig ang testimonya mula sa social worker na humawak sa kaso. Pakiramdam ni Gideon ay natalo siya sa unang round. Habang palabas sila ng courtroom, nakasalubong nila si Cora at ang abogado nito. Ngumiti si Cora, isang ngiting hindi aabot sa kanyang mga mata.
Nakikita mo, Gino? Ang batas ay para sa pamilya. Ibalik mo na lang sa akin si Tala at tatapusin na natin ito. Hindi sumagot si Gideon. Naglakad lang siya palayo. Ang kanyang isip ay abala sa pag-iisip ng susunod na hakbang. Gabi na nang makauwi si Gideon. Tahimik ang penthouse. Natutulog na si Tala sa guest room na inayos niya para dito. Pumasok siya sa kanyang study, nagsalin ng isang baso ng brandy. Ang unang inom niya, mula nang kunin niya si Tala, at naupo sa dilim. Paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan ang mga pangyayari. Ang pagtataboy ni Rico kay Tala, ang pagdating ni Cora sa kanyang opisina, ang pagpirma ni Rico sa waiver. May isang bagay na hindi magkakatugma. Bakit ganoon na lang kabilis sumuko si Rico? Oo, lasing siya. Oo, sinisisi niya ang sarili. Pero ang isang taong nagmamahal at naniniwala si Gideon na minahal ni Rico si Liwayway ay hindi basta-basta susuko. Maliban na lang kung may nagtulak sa kanya. Pumikit si Gideon at sinubukan niyang buuin ang mga eksena sa kanyang isipan na parang isang pelikula. Ang gabi ng trahedya, ang bahay liwayway, umuulan, may umiiyak, may bote ng alak, at naroon si Cora. Palaging nandoon si Cora, at doon, sa gitna ng kadiliman ng kanyang opisina, isang pinto ang nagbukas sa kanyang isipan. The scene transitions with a whoosh sound into a detailed, dramatic flashback. The sound of rain is heavy, mixed with Rico's sobbing. Flashback scene. Ang sala ay madilim. Tanging ang liwanag mula sa isang maliit na lampshade ang nagbibigay ilaw. Si Rico ay nasa kanyang ikatlong baso na ng alak at ang kanyang mga hikbi ay walang tigil. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Paulit-ulit niyang sinasabi. Lumapit si Cora. Ang bote ng alak ay hawak sa isang kamay. Muli niyang pinuno ang baso ni Rico hanggang sa halos umapaw ito. Inumin mo lang yan, kuya. Malambing niyang sabi habang umuupo ng mas malapit. Para kahit paano mabawasan ang sakit. Hinawakan ni Cora ang balikat ni Rico. Alam mo kuya, nakikita ko kung paano ka nasasaktan. At alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa lahat? Tumingala si Rico, ang kanyang mga matay malabo na dahil sa luha at alak. Huminga ng malalim si Cora na parang nag-aalangan bago ibinulong ang mga salitang parang lason. Ang pinakamasakit ay makita ang buhay na alaala ng sakit na yon. Araw-araw, itinuro niya ng kanyang mga mata si Tala na tahimik na naglalaro sa isang sulok. Tingnan mo siya, kuya. Sa bawat pagngiti niya, hindi ba't si Ate Liwayway ang nakikita mo? At sa bawat pagtawa niya, hindi ba't naaalala mo na may isang bahagi ng buhay ni ate na hindi kailanman naging iyo? Ang mga salita ay tumama kay Rico na parang mga bala. Nakikita mo ba kung paano kanya tinitingnan? Patuloy ni Cora, ang kanyang boses ay mas bumaba pa, mas personal. Hindi kanya ama, at sa mga mata niya, isa ka lang dayuhan na kumuha sa nanay niya. Hindi totoo yan. Yan. Mahinang sabi ni Rico, ngunit ang duda ay naitanim na. Talaga ba kuya? Ngumiti si Cora ng mapait. Isipin mo, siya ang laging inuuna ni ate. Ang atensyon, ang pagmamahal. Ikaw ba? Naramdaman mo bang naging pangalawa ka lang? Doon na nagsimulang gumuho ang mundo ni Rico. Ang pighati ay naging galit sa sarili at ang galit sa sarili ay naghahanap ng mapagbubuntunan. Nakikita mo ba, Kuya Rico? Bulong ni Cora sa kanyang tainga. Ang kanyang hiningay amoy tagumpay. Hanggat nandyan ang batang yan, palagi kang magiging pangalawa. Hanggat nandyan siya, palagi kang masasaktan. Palagi kang isang paalala na hindi ka naging sapat para kay Liwayway. Iyon na, ang huling tulak. Ang huling salita na ginawang isang halimaw
ang isang taong nasasaktan. Present scene. Idinilat ni Gideon ang kanyang mga mata. Ang kanyang paghinga ay mabilis. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Hindi lang basta nandoon si Cora. Siya ang may gawa ng lahat. Inudyukan niya si Rico. Nilason niya ang isip nito. Ginamit niya ang pighati nito bilang isang sandata. Itinulak niya ito sa bingit para gawin ang isang bagay na pagsisisihan nito habang buhay para lang makuha niya ang gusto niya. Isang ngiti, isang malamig at mapanganib na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Gideon del Rosario sa gitna ng dilim. Ang laro ay nagbago. Hindi na ito tungkol sa kung sino ang mas may karapatan. Ito ay tungkol sa paglalantad ng isang demonyo. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang isang numero sa kanyang contacts. Isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Nang may sumagot sa kabilang linya, nagsalita si Gideon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakal na determinasyon. Leo? Gideon to. Kailangan ko ng pabor. May ipapaimbestiga ako sa'yo. Ibinigay niya ang pangalan. Corazon Madrigal. Alamin mo ang lahat. Mga utang, mga bisyo, mga kaaway, bawat buto sa kanyang aparador. Walang ititira. 2 araw. 2 araw ng nakakabinging katahimikan mula nang magsimula ang imbestigasyon ni Leo, ang pribadong imbestigador na matagal nang pinagkakatiwalaan ni Gideon. Sa loob ng 2 araw na yon, sinubukan ni Gideon na ituon ang kanyang atensyon kay Tala. Nagbasa sila ng mga libro. Nagpinta sila gamit ang watercolor. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at bawat tawa, ang isip ni Gideon ay nasa isang lugar, naghihintay. Hanggang sa isang gabi, habang tinatapos niya ang ilang trabaho sa kanyang study, isang email ang pumasok sa kanyang inbox. Ang subject, C. Madrigal. Initial findings. Mabilis niya itong binuksan. Ang email ay maikli, ngunit ang naka-attach na file ang naglalaman ng lahat. Isang protektadong folder na puno ng mga litrato at dokumento. Nang buksan niya ito, ang kanyang hinala ay naging isang malamig at matigas na katotohanan. Ang mga litrato ay hindi kuha sa mga legal na kasino. Ang mga ito ay kuha sa mga tagong pasugalan sa madidilim na eskinita ng syudad. Mga litratong nagpapakita kay Corazon Madrigal hindi bilang isang nagluluksa at maawaing tiyahin, kundi bilang isang desperadong sugarol. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon sa harap ng lamesa ng baraha, puno ng pagkabalisa habang tumataya sa mahjong. Kasunod ng mga litrato ay ang mga dokumento. Isang listahan ng mga utang mula sa mga kilalang loan shark, mga text messages na puno ng paniningil at pagbabanta. Ang kabuuang halaga ay sapat na para bumili ng isang bahay at lupa. Ngayon, naiintindihan na ni Gideon ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa simpleng kasakiman. Ito ay tungkol sa desperasyon. Si Cora ay parang isang taong nalulunod at ang mana ni Tala, ang tanging salbabida na nakikita niya. At handa siyang itulak ang kahit sino sa ilalim para lang maabot ito. Isinara ni Gideon ang laptop. Ang galit niya kay Cora ay naroon pa rin. Ngunit ngayon ay may kasama na itong isang uri ng pangunawa. Isang pangunawa sa kung gaano kapanganib ang isang taong wala ng ibang pagpipilian. Kailangan niyang makausap si Rico. Kailangan nitong malaman na ginamit lang siya. Kailangan niya ng testimonya ni Rico para patunayan sa korte ang masamang intensyon ni Cora. Ngunit saan niya hahanapin si Rico? Isang lugar lang ang pumasok sa kanyang isip. Ang hangin sa loob ng El Capitan Bar ay mabigat. Isang pinaghalong amoy ng murang beer, sigarilyo, at piniritong pulutan. Ang ilaw ay madilim, at ang tugtog mula sa lumang jukebox ay napakalakas. Ito ang mundo ni Rico ngayon. Isang mundong malayong-malayo sa bahay liwayway na dati niyang inuuwian. Natagpuan ni Gideon si Rico sa isang sulok, mag-isa sa isang maliit na mesa. Nasa harap niya ang 3 basag na bote ng beer.
Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatitig sa kawalan. Mukha siyang taong 10 taon ang itinanda sa loob lamang ng ilang linggo. Dahan-dahang lumapit si Gideon. Rico. Bahagyang tumingala si Rico. Nang makita niya kung sino ito, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Abogado, napadpad ka sa impyerno ko. Anong kailangan mo? Kailangan nating mag-usap, sabi ni Gideon. Umupo sa silyang nasa tapat niya. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi ni Rico. Sabay lagok mula sa bote. Pinirmahan ko na ang papel, hindi ba? Ano pa? Kukunin mo na rin ba ang kaluluwa ko? Hindi tungkol sa akin to, Rico. Tungkol ito kay Cora. Sa pagbanggit ng pangalan, bahagyang nanigas si Rico. Alam ko na ang lahat, mahinahong sabi ni Gideon. Ang mga utang niya sa sugal, ang desperasyon niya. Ginamit ka lang niya, Rico. Minanipula ka niya noong gabing iyon para gawin ang isang bagay na, tumigil ka! Ang sigaw ni Rico ay sapat na para mapatingin sa kanila ang ilang mga parokyano. Huwag mong isisisi sa iba ang kasalanan ko. Alam ko ang ginawa ko. Hindi mo alam, giit ni Gideon. Ang kanyang boses ay tumaas na rin. Nilason niya ang isip mo. Pinaniwala ka niya sa mga kasinungalingan para lang makuha ang gusto niya. Tumawa si Rico, isang tawang walang saya. Kasalanan pa rin niya na ako ang nagtulak sa bata palabas? Kasalanan pa rin niya na ako ang nagsara ng pinto? Hindi, Gideon. Ako ang gumawa noon. Ako. Rico, makinig ka. Ayokong makinig. Biglang tumayo si Rico. Ang kanyang silya ay bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga mata ay namumula sa galit at sakit. Umalis ka na. Lubayan mo na ako. Ako ang may kasalanan. Kasalanan ko ang lahat. Sa sobrang galit at kawalan ng kontrol, itinulak niya si Gideon ng buong lakas. Natumba si Gideon sa kanyang upuan, gulat sa biglaang pagsabog ni Rico. Agad na lumapit ang 2 malalaking bouncer. Hoy, anong gulo to? Hinawakan nila si Rico sa magkabilang braso. Nagpumiglas ito. Bitawan niyo ko. Paalisin niyo dito ang abogadong yan. Paalisin niyo siya. Walang nagawa si Gideon kundi tumayo, ayusin ang kanyang damit, at panoorin habang kinakaladkad ng mga bouncer ang nagwawalang si Rico palabas ng bar. Lumabas si Gideon sa bar, puno ng pagkadismaya. Nabigo siya. Ang taong inaasahan niyang magiging susi para ilantad ang katotohanan ay mas malalim pa ang pagkakabaon sa kumuloy ng pagsisisi kaysa sa kanyang inaakala. Gabi na nang makauwi si Gideon, dala ang bigat ng kanyang kabiguan. Pumasok siya sa silid kung saan natutulog si Tala para tingnan ito. Maayos na ang silid. May maliit na kama, mga laruan, at mga libro. Ito na ang santuwaryo ng bata. Habang inaayos niya ang kumot ni Tala, napansin niya ang isang bagay sa bedside table. Isang luma at kahoy na music box na may ukit ng mga bulaklak. Dala ito ni Tala mula sa kanilang bahay. Dahan-dahan niyang hinawakan ito. At doon, sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang isang halos pabulong na tinig. Gising pa pala si Tala. Nakapikit ang mga mata ng bata, ngunit ang mga labi nito ay gumagalaw na parang nananaginip. Inilapit ni Gideon ang kanyang tainga. Dito lang po, Mama. Bulong ni Tala. Ang isang kamay ay nakahawak sa ibabaw ng music box. Yung bilin niyo po, ang sikreto ni Mama. Nandito lang po. Napatigil si Gideon. Ang kanyang paghinga ay halos mahinto. Sikreto. Anong sikreto ang maaaring itago sa isang lumang kahon ng musika? Kinabukasan, ang mga salitang narinig ni Gideon mula kay Tala ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang sikreto ni Mama. Hindi niya ito magawang kalimutan. Ang buong umaga, habang sinusubukan niyang magtrabaho, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa lumang kahon ng musika na pansamantala niyang inilagay sa ibabaw ng kanyang mesa sa study. Nang hapon na yon,
Matapos ang kanilang merienda, dinala ni Gideon si Tala sa kanyang study. Umupo siya sa sahig, katapat ng bata, para maging magkapantay ang kanilang mga mata. Tala, panimula niya sa pinakamahinahong boses na kaya niya. Pwede bang may itanong sa'yo si Tito Gideon tungkol dito? Itinuro niya ang kahon ng musika. Tumango si Tala, ang mga mata ay nakatitig sa pamilyar na bagay. Narinig kita kagabi, dahan-dahang sabi ni Gideon. May binubulong ka tungkol sa isang sikreto ng mama mo. Pwede mo bang ikwento sa akin kung ano yon? Yumuko si Tala at hinawakan ng kahon. Dahan-dahan niya itong binuksan at muling tumugtog ang pamilyar at malamyos na melodiya. Sabi po ni Mama, nagsimulang magkwento ang bata. Ang boses ay mahina na parang nagbabalik tanaw. Ito daw po ang kahon ng mga pangarap niya. Dito niya daw po tinatago ang pinakamahalaga niyang bagay. At may nabanggit ba si Mama tungkol sa isang sulat? Maingat na tanong ni Gideon, naaalala ang mga salitang narinig niya. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Tala. Ang unang totoong kislap na nakita ni Gideon sa loob ng maraming araw. Opo, sabi po ni Mama, may sikretong sulat siya sa loob. Sabi niya po, para daw po sa akin yon. Pero bubuksan ko lang daw po kapag kailangan ko na po talaga ng isang guardian angel. Ang mga salitang yon ay tumama kay Gideon na parang kidlat. Guardian angel. Ito na yon. Ito ang sagot. Sigurado siya. Ang isang liham mula kay Liwayway na isinulat bago siya pumanaw. Iyon ay isang ebidensyang hindi kayang baliin ng anumang pekeng dokumento o mga bayarang komento sa social media. Tala, sabi ni Gideon, ang kanyang puso'y tumitibok ng mabilis. Sa tingin ko, ngayon na ang panahon para buksan ang sulat na yon. Kailangan mo na ng guardian angel mo. Pwede bang tulungan ako ni Tito na hanapin? Nag-isip sandali si Tala. Pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Sa pahintulot ng bata, kinuha ni Gideon ang kahon ng may buong pag-iingat. Sinuri niya ang bawat sulok nito. Ang loob ay nababalutan ng pulang pilus. Walang anumang taguan. Sinubukan niyang kapain ang ilalim. Ang mga gilid, wala. Napansin niya ang ilalim ng kahon. Mayroon itong isang manipis na piraso ng kahoy na tila bahagyang nakaangat sa isang gilid. Kumuha siya ng isang maliit na letter opener at maingat na isinundot ito sa siwang. Dahan-dahan, umangat ang ilalim na bahagi, isang false bottom. Sa ilalim nito, may isang maliit na espasyo. Doon, nakatago ang isang nakatuping papel na bahagyang naninilaw na dahil sa katagalan. Ang puso ni Gideon ay lumundag sa pananabik. Ito na, parallel scene. Habang ang pag-asa ay sumisibol sa penthouse ni Gideon, ang desperasyon naman ay bumabalot sa kabilang dako ng syudad. Matapos ang insidente sa bar, tuluyan nang nawalan ng tirahan si Rico. Pinalayas siya ng may-ari ng apartment na kanyang inuupahan dahil sa ilang buwan ng hindi pagbabayad ng renta. Ngayon, ang kanyang tahanan ay ang mga lansangan. Basang-basa ng ulan, ang kanyang tiyan ay kumakalam sa gutom. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil na rin sa withdrawal mula sa alak na hindi na niya kayang bilhin. Ang bawat buto sa kanyang katawan ay sumisigaw sa sakit. Sumilong siya sa ilalim ng isang waiting shed. Mula roon, tanaw niya ang isang pamilya sa loob ng isang maliwanag na restaurant sa kabilang kalsada. Isang ama, isang ina, at isang maliit na batang babae na kasing edad ni Tala. Nagtatawanan sila habang kumakain. Ang tanawin ay isang saksak sa puso ni Rico. Iyon dapat siya. Iyon dapat sila ni Liwayway at Tala. Ngunit sinira niya ang lahat. Ang kanyang kahinaan, ang kanyang galit, ang kanyang katangahan. Sinira nito ang lahat. Ang imahe ng umiiyak na mukha ni Tala noong gabing iyon ay muling sumagi sa kanyang isipan. Ang pagmamakaawa nito,
Ang takot sa mga mata nito, doon, sa gitna ng malamig na gabi, habang pinagmamasdan ang pamilyang hindi kailanman magiging kanya, gumuho ang huling pader sa puso ni Rico Santos. Humagulgol siya ng walang tunog. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding pagsisisi. Wala na siyang pera, wala na siyang tahanan, wala na siyang dignidad, wala na siyang pamilya. Nasa pinakamababang punto na siya ng kanyang buhay. Back in the penthouse. Ang pananabik sa mukha ni Gideon ay hindi maipinta. Ito na ang magiging susi sa kanilang tagumpay. Ito ang magpapalaya kay Tala mula sa mga kamay ni Cora. Ito ang katuparan ng kanyang pangako kay Liwayway. Okay, Tala, handa ka na ba? Tanong niya sa bata na may ngiti sa kanyang mga labi. Tumango si Tala. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Maingat na ipinasok ni Gideon ang kanyang mga daliri sa lihim na kompartimento. Handa na niyang kunin ang papel na magbabago sa takbo ng lahat. Ang kanyang mga daliri ay kumapa sa loob at kumapa at kumapa pa. Nawala ang ngiti sa mukha ni Gideon. Ang kanyang noo ay kumunot. Mabilis niyang itinaob ang kahon. Kinalog niya ito, ngunit walang nahulog. Tiningnan niyang muli ang loob ng kompartimento. Ang kanyang puso ay nagsisimula ng kumabog ng mabilis dahil sa ibang dahilan. Ang lihim na kompartimento ay walang laman. Ang katahimikan sa study ni Gideon ay mas mabigat pa kaysa sa isang sigaw. Ang walang laman na kompartimento ng kahon ng musika ay parang isang nakangangang bibig. Nangungutya sa biglaang pagkawala ng kanilang pag-asa. Nakatitig lang si Gideon dito, ang kanyang isip ay tumatangging tanggapin ang katotohanan. Imposible. Sinabi ni Tala na naroon lang ito. Ito ang sikreto ni Liwayway. Paanong tumingin siya kay Tala? Ang pag-asa sa mga mata ng bata ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay nang namumuong luha. Nawawala po, bulong ng bata. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tito, nasaan na po yung sulat ni Mama? Ang tanong na yon, na puno ng dalisay na pagtitiwala, ay parang isang suntok sa sikmura ni Gideon. Pakiramdam niya, sa isang iglap, ay nabigo niya ang dalawang tao, ang namayapang ina at ang nangungulilang anak. Hindi ko alam. Tala, hindi ko alam. Mahina niyang sagot, habang sinusuri muli ang kahon na parang isang baliw. Umaasang may nakaligtaan siyang isang mas lihim pang lagayan. Ngunit wala. Talagang wala na. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Isang realisasyon. Iisa lang ang taong posibleng gumawa nito. Iisa lang ang taong nakakaalam ng bawat sulok ng bahay Liwayway. Iisa lang ang taong may sapat na kasamaan para nakawin ang huling habilin ng isang ina mula sa kanyang anak. Naunahan na naman niya ako at na parang isang masamang biro ng tadhana, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Alam niya kung sino ito. May kung anong nagsasabi sa kanya na sagutin ito. Dahan-dahan niyang pinindot ang accept. Hello? Sa kabilang linya isang boses na matamis, ngunit puno ng lason ang sumagot. Magandang gabi, attorney. Si Cora. May hinahanap ka raw? Patuloy nito. Ang bawat salita ay binalot sa pekeng pag-aalala. Isang lumang papel marahil, huwag kang mag-alala. Nasa mabuting mga kamay na ito. Napapikit ng mariin si Gideon. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom niya ng napakahigpit na namuti ang kanyang mga buko. Paano mo nalaman? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado sa labas, ngunit nag-aapoy sa loob. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula kay Cora. Talaga bang itatanong mo yan, Gino? Bago pa man mawala si Ate Liwayway, palagi niyang ipinagmamalaki ang kahon ng pangarap niya. Ako ang pinagkakatiwalaan niya sa lahat ng bagay. Siyempre, sinabi niya rin sa akin ang tungkol sa sikretong sulat. Isang kasinungalingan. Alam ni Gideon na kasinungalingan iyon. Siya ang pinagkakatiwalaan ni Liwayway.
Pero hindi na yon mahalaga ngayon. Kinuha ko na ito bago pa man kayo umalis sa bahay. Pag-amin ni Cora, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Alam mo, para siguraduhin lang na walang magiging problema. At tama nga ang hinala ko. Walang hiya ka. Halos pabulong na sabi ni Gideon. Ang galit ay unti-unting umaakyat sa kanyang lalamunan. Walang hiya. O matalino. Tugon ni Cora. Ganyan talaga ang laro, attorney. Ang mas mahusay mag-isip ang siyang nananalo. At sa pagkakataong ito, ako ang nanalo. Katahimikan. Ibalik mo na lang sa akin si Tala, sabi ni Cora sa huli. Ang kanyang boses ay nagbabalik sa pagiging malumanay at mapagpanggap. Huwag na nating pahirapan pa ang bata. Tanggapin mo na. Talo ka na. See you in court. Ibinagsak ni Gideon ang telepono sa lamesa. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang pag-iimbestiga, ang paghahanap ng ebidensya, ang pag-asang dala ng kahon ng musika, ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Wala na siyang alas, wala na siyang pisikal na ebidensya. Ang tanging mayroon siya ay ang salita ng isang investigador laban sa imahe ng isang maawaing tiyahin. Ang salita ng isang mayamang abogado laban sa simpatya ng publiko. Sa mata ng korte, wala siyang laban. Isang malakas na sigaw ng pagkadismaya ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sa sobrang galit at kawalan ng magawa, sinuntok niya ang pader ng kanyang study. Ang sakit na gumapang sa kanyang mga daliri ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang kabiguan. Sumandal siya sa pader, humihingal. Tumingin siya sa natutulog na si Tala sa kabilang silid. Ang payapang mukha nito, ang inosenteng pagtitiwala nito sa kanya. Bigo ako sa'yo, liwayway. Bigo ako sa pangako ko. Ito ang pinakamadilim na sandali. Ang sandali kung saan ang lahat ay tila nawala na. Ang all is lost moment. Ang kaaway ay nanalo. Ang pag-asa ay patay na. Meanwhile, on the streets, si Rico ay nakaupo sa isang madilim na eskinita, nakasandal sa isang malamig na pader habang ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak. Ang gutom at lamig ay wala ng epekto sa kanya. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng kanyang kaluluwa. Tumingala siya sa madilim na kalangitan na parang doon niya matatagpuan ang mga mata ni Liwayway. Liwayway, mahal ko. Patawarin mo ko. Bulong niya sa hangin. Wala akong kwenta. Sinira ko ang lahat. Bigyan mo naman ako ng isang senyales. Sabihin mo sa akin ang dapat kong gawin. Naghihintay siya na parang isang bata, umaasa sa isang himala. Ngunit tanging ang malamig na ulan ang kanyang naramdaman. Napatungo siya, handa nang tanggapin ang kanyang kapalaran, handa nang maglaho na lang sa dilim. Ngunit sa kanyang pagyuko, isang pira-pirasong alaala mula sa gabing iyon ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang bagay na hindi niya pinansin noon dahil sa sobrang kalasingan. Flashback sound, a slightly distorted memory with Cora's voice echoing. Si Cora, habang tinutulungan siyang linisin ang ilan sa mga kalat. Kinuha nito ang kahon ng musika mula sa isang maliit na mesa. Tinitigan niya ito at may sinabi itong pabulong na parang para lang sa sarili niya. Ang huling regalo ni ate. Sa wakas, mapapasa akin na rin. Flashback ends. Idinilat ni Rico ang kanyang mga mata. Regalo? Anong regalo? Ang kahon lang ang kinuha nito. Hindi niya ito maintindihan noon. Pero ngayon, sa gitna ng kanyang kawalan, ang mga salitang yon ay parang isang susi. Isang susi sa isang pintong hindi niya alam na umiiral. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit alam niyang importante ito. Alam niyang may kinalaman si Cora dito. Isang bagong damdamin ang pumalit sa kanyang pagiging miserable. Hindi pa ito pag-asa, ngunit hindi na rin ito kawalan. Isang determinasyon. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Tala.
para kay Liwayway. Ang pagsikat ng araw ay hindi nagdala ng init sa nanlalamig na katawan ni Rico, ngunit nagdala ito ng isang bagay na mas mahalaga: kaliwanagan. Ang alaala ng mga salita ni Cora, ang huling regalo ni ate, sa wakas, mapapa sa akin na rin, ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ito ang senyales na hinihintay niya. Isang pahiwatig na may mas malalim na kabulukan sa likod ng lahat. At si Cora ang sentro nito. Wala na siyang pakialam sa gutom. Wala na siyang pakialam sa pagod. Isang bagay lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Kahit ito na ang huling bagay na magagawa niya sa buhay niya. Mula sa eskinita, kung saan siya nagpalipas ng gabi, nagsimula siyang maglakad. Walang direksyon noong una, ngunit habang tumatagal, ang kanyang mga hakbang ay nagkaroon ng layunin. Alam niya kung saan siya pupunta. Mahaba ang nilakad ni Rico. Bawat hakbang ay isang parusa sa sarili, isang paalala ng kanyang kahinaan. Dinaanan niya ang mga naglalakihang gusali, ang mga mamahaling sasakyan, mga taong abala sa kani-kanilang buhay. Pakiramdam niya ay isa siyang multo, isang estranghero sa mundong dati, ay bahagi rin siya. Nang sa wakas, ay marating niya ang nagtataasang gusali ng Del Rosario Law Firm. Huminto siya sa tapat nito. Tumingala siya. Ang kanyang marungis na anyo ay isang malaking kontradiksyon sa makintab na salamin at bakal ng gusali. Sa isang iglap, nag-alinlangan siya. Sino ba naman siya para humarap kay Gideon Del Rosario? Isang lasinggero, isang talunan, isang taong nanakit sa batang pinoprotektahan nito. Ngunit ang imahe ni Tala, umiiyak sa gitna ng ulan, ay muling sumagi sa kanyang isipan. Mas malakas ito kaysa sa kanyang hiya. Mas malakas ito kaysa sa kanyang takot. Huminga siya ng malalim at pumasok sa loob. Ang tingin ng mga tao sa lobby ay puno ng pag-iwas at pandidiri. Ang security guard ay agad siyang hinarang. "Excuse me, sir. Saan po ang punta ninyo? Kailangan kong makausap si Attorney Del Rosario," sabi ni Rico. Sinisikap na maging matatag ang kanyang boses. "May appointment po ba kayo?" "Wala. Pero sabihin mo, tungkol ito kay Tala Aguinaldo. Siya si Rico Santos." Puno ng pag-aalinlangan ng gwardiya, ngunit tumawag pa rin ito sa intercom. Pagkaraan ng ilang sandali, nang tila walang katapusang paghihintay, isang boses ang sumagot. "Okay, papasukin mo siya." Sa opisina ni Gideon, ang tensyon ay halos nahihipo. Kagagaling lang ni Gideon sa isang gabi ng kabiguan, at ang huling taong inaasahan niyang makita ay si Rico Santos. Pumasok si Rico. Dala-dala ang amoy ng lansangan. Yumuko siya. Hindi kayang salubungin ang tingin ni Gideon. "Anong ginagawa mo rito?" Malamig na tanong ni Gideon. Gusto kong tumulong," nanginginig na sabi ni Rico. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Gideon. "Tumulong? Medyo huli ka na yata, Rico. Ang tulong na kailangan ko ay noong una pa lang. Ngayon, wala na. Tapos na ang laban." "Hindi pa," giit ni Rico. At sa unang pagkakataon, itinaas niya ang kanyang tingin. Nakita ni Gideon ang mga mata ni Rico. Hindi na ito ang mga matang walang buhay na nakita niya sa bar. Mayroon ng kislap. Isang kislap ng desperadong determinasyon. May naalala ako. Dahan-dahan, ikinuwento ni Rico ang lahat. Ang bawat salitang ibinulong ni Cora sa kanyang tainga noong gabing iyon. Kung paano nito sinulsulan ang kanyang galit. Kung paano nito pinalabas na si Tala ang dahilan ng lahat ng kanyang sakit. "Hindi ko siya pinansin noon," sabi ni Rico. "Lasing ako. Pero ngayon malinaw na ang lahat. Ginamit kanya Gideon. Pero ako ang ginawa niyang sandata." Habang nagsasalita si Rico, ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Gideon ay dahan-dahang nawala. Napalitan ito ng matinding interes,
Ito ang mga detalyeng hindi niya alam. Mga detalyeng tanging si Rico lang ang makakapagpatunay. At pagkatapos, sinabi ni Rico ang pinakamahalagang bahagi. Ang tungkol sa kahon ng musika. Narinig ko siya, Gideon. Habang hawak niya ang kahon ni Tala, may binulong siya. Ang huling regalo ni ate. Sa wakas, mapapasa akin na rin. Hindi ko alam kung ano yon, pero alam kong may kinalaman yon sa sulat na hinahanap mo. Napatayo si Gideon. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang mga salita ni Rico ay parang mga piraso ng isang puzzle na unti-unting nabubuo. Ang testimonya ni Rico tungkol sa manipulasyon at ang kanyang narinig tungkol sa regalo. Ang testimonya mo ay makakatulong sa korte, sabi ni Gideon. Ang kanyang isip ay tumatakbo na. Maari nitong ipakita ang tunay na karakter ni Cora. Maari nitong kwestiyunin ang kanyang motibo. Gagawin ko. Walang alinlangan na sabi ni Rico. Kahit anong ipagawa mo, gagawin ko. Haharapin ko ang korte. Aaminin ko ang lahat ng kasalanan ko. Kahit makulong pa ako. Basta mailigtas lang natin si Tala sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi na isang kaaway ang nakikita ni Gideon kay Rico. Ang nakikita niya ay isang taong nawala sa landas. Ngunit ngayon, ay desperadong naghahanap ng daan pabalik. Isang taong nasira, ngunit handang pulutin ang bawat basag na piraso para sa pagtubos. Hindi ka makukulong, Rico, sabi ni Gideon. At sa unang pagkakataon, isang bakas ng pag-asa ang bumalik sa kanyang boses. Kung magsasabi ka ng totoo, iyon ay ikokonsidera ng korte. Lumapit si Gideon kay Rico. Hindi na sila magkatunggali. Sila ay mga alyado, pinag-isa ng iisang layunin. Ang testimonya mo ay maaaring maging sapat para magkaroon ng duda ang huwes, sabi ni Gideon. Habang naglalakad-lakad sa kanyang opisina, ang kanyang isip ay bumubuo na ng isang bagong plano. Pero kailangan natin ng isang bagay na mas malakas. Isang bagay na hindi niya kayang itanggi. May alas pa ako. Isang huling alas. Kailangan lang nating mahulog siya sa ating bitag. Ang araw ng huling pagdinig ay dumating. Ang silid ng hukuman ay puno. Naroon ang mga tsismosa mula sa bayan ng Sinag, mga reporter mula sa lokal na pahayagan, at ang social worker mula sa DSUD. Ang hangin ay mabigat sa tensyon at pag-aabang. Ito na ang araw ng paghuhukom. Sa isang panig, nakaupo si Corazon Madrigal. Mas mukha pang kaawa-awa kaysa dati. Ang kanyang abogado, si Attorney Robles, ay puno ng kumpiyansa. Para sa kanila, ito ay isang formalidad na niliyamang. Hawak nila ang lahat ng baraha. Ang pekeng huling habilin, ang pirmadong waiver ni Rico, at ang simpatya ng publiko. Ngumiti pa si Cora sa ilang mga reporter na kumukuha ng kanyang litrato, isang nangiti ng isang martir na malapit nang makamit ang hustisya. Sa kabilang panig, si Gideon Del Rosario ay kalmado, masyadong kalmado. Ito ang napansin ni Attorney Robles at nagdulot ito sa kanya ng bahagyang kaba. Walang bakas ng pagkatalo sa mukha ni Gideon. Sa halip, mayroon itong determinasyon ng isang manlalarong naghahanda nang gawin ang kanyang huling pinakamahalagang galaw. Ang korte ay handa nang magpatuloy sa kaso ng guardianship ni Tala Aguinaldo. Anunsyo ng huwes. Attorney Robles, maaari niyo nang tawagin ang inyong huling testigo. Tumayo si Attorney Robles. Your Honor, ipinipresenta po namin ang ulat mula sa DSWD na nagsasabing ang kasalukuyang sitwasyon ng bata na nasa ilalim ng pangangalaga ni Attorney Del Rosario ay nagdudulot ng undue public attention na maaring makasama sa kanyang mental well-being. Malinaw po, Your Honor, na ang pinakamainam para sa bata ay ang manirahan ng payapa kasama ang kanyang nag-iisang kamag-anak, ang kanyang tita Cora. Pagkatapos ng maikling testimonya mula sa social worker na nagpatunay lamang sa nilalaman ng ulat, nagdeklara si Attorney Robles, "We rest our case, Your Honor." Umupo siya, puno ng pagmamalaki.
Tapos na. Panalo na sila. Maraming salamat, Attorney Robles, sabi ng huwes. Attorney Jimenez, ang panig po ng respondent. Tumayo ang abogado ni Gideon. Your Honor, bago po kami magpresenta ng aming argumento, meron po kaming isang testigong nais itawag sa witness stand na pakunot ang noo ng huwes. Isang testigo? Wala sa listahan ng mga testigo ang anumang pangalan. Isa po siyang surpresang testigo, Your Honor, at ang kanyang testimonya ay napakahalaga para malaman ang buong katotohanan sa likod ng kasong ito. Nag-object si Attorney Robles. Objection, Your Honor. This is highly irregular. Objection overruled, sabi ng huwes. Ang kanyang kuryosidad ay napukaw. Sino ang testigong ito, Attorney Jimenez? Tumingin si Attorney Jimenez kay Gideon. Tumango si Gideon. Huminga ng malalim si Attorney Jimenez bago magsalita. Ang pangalang binanggit niya ay nagdulot ng isang kolektibong hininga ng pagkagulat sa buong silid. Maging ang huwes ay hindi maitago ang kanyang pagkagibla. Si Cora, na kanina'y kampante, ay biglang napaupo ng tuwid. Ang kulay ay unti-unting nawawala sa kanyang mukha. We call to the stand, Mr. Rico Santos. Ang pinto sa likuran ng courtroom ay bumukas. Mula roon, pumasok si Rico. Hindi na ito ang marungis at naghihirap na lalaking nakita ni Gideon sa lansangan. Sa tulong ni Gideon, nakaligo siya at nakapagbihis ng maayos na damit. Ang kanyang buhok ay gupit at ang kanyang mukha ay ahit. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay wala sa kanyang panlabas na anyo. Ito ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang kawalan ng pag-asa. Napalitan ito ng isang matatag at hindi natitinag na determinasyon. Habang naglalakad siya sa gitna, ang lahat ng mata ay nasa kanya. Ang mga bulungan ay sumunod sa kanya na parang isang anino. Siya yan! Yung stepfather! Anong ginagawa niya rito? Akala ko ba tinakbuhan na niya ang responsibilidad niya? Tingnan mo ang itsura ni Cora. Parang nakakita ng multo. Hindi pinansin ni Rico ang sinuman. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Si Corazon Madrigal. Ang takot at pagkalito sa mukha ni Cora ay ang kumpirmasyong kailangan niya. Umupo siya sa witness stand at itinaas ang kanyang kanang kamay para manumpa. Magsasabi ako ng buong katotohanan at pawang katotohanan lamang. Nagsimula si Attorney Jimenez. Mr. Santos, maaari mo bang sabihin sa korteng ito kung nasaan ka sa mga nakalipas na linggo? Nasa lansangan po. Diretsong sagot ni Rico. At bakit ka napunta sa lansangan? Dahil po sa sarili kong katangahan, dahil sa alak, at dahil sa matinding pagsisisi. Pagsisisi saan, Mr. Santos? Huminga ng malalim si Rico at tumingin ng diretso sa huwes. Sa ginawa ko po kay Tala, sa pagtataboy ko sa kanya, iyon po ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. At bakit mo yon nagawa? Dito na. Ito na ang sandali. Tumingin si Rico mula sa huwes patungo kay Cora, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagbabanta. Ngunit hindi na natatakot si Rico. Ginawa ko po iyon dahil sa mga kasinungalingang ibinulong sa akin ng babaeng yan. Itinuro ni Rico si Cora, isang malakas na, "Objection, Your Honor. Hearsay," ang narinig mula kay Attorney Robles. "Sustained," sabi ng huwes. "Mr. Santos, be specific. Ano ang sinabi niya sa'yo?" At doon, sa harap ng buong korte, nagsimulang magsalaysay si Rico. Detalyado. Bawat salita ng lason, bawat pang-udyok, bawat manipulasyon na ginawa ni Cora noong gabing siya ay mahinang-mahina. Habang nagsasalita si Rico, ang buong courtroom ay nakikinig ng may matinding atensyon. Ang kwento ay hindi na tungkol sa isang lasinggerong nagalit, kundi tungkol sa isang taong nagluluksa na sinamantala at tinulak sa kadiliman. Tumayo si Gideon para isagawa ang kanyang cross-examination. Ngunit sa totoo lang, ito ay para tapusin ang lahat. Lumapit siya sa witness stand. "Mr. Santos,
Kalmado niyang tanong. Mangyaring sabihin sa korteng ito ang eksaktong nangyari sa gabi ng pagkamatay ng iyong asawa, si Liwayway. Sa ilalim ng matamang pagtatanong ni Gideon, isinalalaysay ni Rico ang bawat detalye ng gabing iyon, hindi nag-iwan ng kahit isang bato na hindi nabaliktad. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi, ngunit matatag. Hindi ito ang salita ng isang lasing, kundi ang salita ng isang taong naghahangad ng katotohanan. Ikinuwento niya kung paano siya paulit-ulit na sinalinan ng alak ni Cora, kung paano nito binuhay ang kanyang mga insecurities, at kung paano nito itinuro si Tala bilang ugat ng kanyang sakit. Your Honor, sabi ni Rico, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo sa huwes. Kasalanan ko po ang nangyari. Aaminin ko po iyan habang buhay. Pero hindi ko po yun magagawa kung hindi dahil sa lason na isinaksak niya sa aking isipan. Pagkatapos ng testimonya ni Rico, ang kumpiyansa sa mukha ni Attorney Robles ay naglaho na. Mabilis siyang tumayo para sa kanyang cross-examination. Sinusubukang siraan ang kredibilidad ni Rico. Santos, matalas niyang tanong, hindi ba totoo na ikaw ay isang kilalang manginginom? Na ikaw ay may problema sa alak kahit noong nabubuhay pa ang iyong asawa? Totoo po, sagot ni Rico, hindi nag-aatubili. At hindi ba totoo rin na isinuko mo ang iyong karapatan kay Tala ng kusa? Walang pumilit sa'yo, tama? Wala pong tumutok ng baril sa akin, kung yun ang ibig ninyong sabihin, sabi ni Rico. Pero sa estado ng aking isip noon, na puno ng kasinungalingan niya, sabay turo muli kay Cora, pakiramdam ko po ay wala akong ibang pagpipilian. Sinubukan pa ni Attorney Robles, ngunit bawat sagot ni Rico ay diretso at puno ng katotohanan, ang imahe ng isang nagluluksa at mapagmahal na tiyahin na binuo ni Cora ay unti-unting gumuho, napapalitan ng imahe ng isang tuso at mapanlinlang na babae. Wala na po akong ibang tanong, Your Honor, sabi ni Attorney Robles, na upo sa tabi ni Cora na ngayon ay namumutla na. Kung gayon, sabi ng huwes, ang testimonya ni Mr. Santos ay nagbibigay ng bagong liwanag sa kasong ito. Ngunit sa huli, ito ay salita laban sa salita. Maliban na lang kung meron kayong maipipresintang matibay na ebidensya, Attorney Del Rosario, ito na ang sandali. Ang bitag ay handa na. Ngumiti si Gideon. Mayroon po, Your Honor, at nais ko pong tawagan sa stand ang petitioner, si Gianbay Corazon Madrigal. Nagulat si Cora. Ang kanyang abogado ay agad na nag-object, ngunit huli na. Inutusan na siya ng huwes na tumayo sa witness stand. Nanginginig na lumakad si Cora. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nabakbak. Ang nakikita na lang ng lahat ay ang takot sa kanyang mga mata. Geng Madrigal, simula ni Gideon, ang kanyang boses ay kalmado. Itinanggi ninyo na may kinalaman kayo sa mga nangyari kay Rico Santos. Itinanggi ninyo na minanipula ninyo siya. Totoo yan. Nagsisinungaling siya. Mabilis na sagot ni Cora. Kung gayon, patunayan natin. Lumakad si Gideon pabalik sa kanyang lamesa at kinuha ang isang bagay, ang kahon ng musika ni Tala. Pamilyar ka ba sa bagay na ito? Hindi nga siyang madrigal? Napatitig si Cora sa kahon. Oo, kay Tala yan. Ayon sa testimonya ni Tala, mayroong lihim na sulat sa loob nito na iniwan ng kanyang ina. Ngunit nawawala ito. Mayroon ka bang alam kung nasaan ito? Dito, nakita ni Gideon ang isang kislap ng kumpiyansa na bumalik sa mga mata ni Cora. Akala nito, ito ang kanyang alas. Wala akong alam dyan, matigas niyang sabi. Baka naman gawa-gawa lang ng bata ang kwentong yan. Talaga ba? Tanong ni Gideon. O baka naman, kinuha mo ito dahil alam mong ito ang tunay na huling habilin ni Liwayway? Isang sulat na magpapatunay na sinungaling ka. Isang nganggisi ang sumilay sa labi ni Cora. Ito na ang pagkakamaling hinihintay niya. Patunayan mo. Nasaan ang sulat na sinasabi mo? Wala. Hindi ba?
dahil wala namang ganoong sulat. Siya ang nahulog sa bitag. Tama ka, sabi ni Gideon, na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Cora. Wala nang sulat sa kahon na yan, dahil kinuha mo na. At alam kong hindi mo ito itatapon, dahil iyon ang tanging ebidensya na hawak mo laban sa pekeng dokumento na ginawa mo. Nag-iba ang timpla sa mukha ni Cora, pero ang hindi mo alam, Cora, patuloy ni Gideon, at ang kanyang boses ay unti-unting lumakas na parang isang kulog na paparating. Ang hindi mo alam ay kilala ni Liwayway ang pagiging ganid mo. Naglakad siya patungo sa kanyang abogado na nag-abot sa kanya ng isang selyadong plastic envelope. Kilala ka ng pinsan mo. Alam niyang hindi ka mapagkakatiwalaan, kaya't ang matalinong si Liwayway ay hindi lang gumawa ng isa. Itinaas ni Gideon ang envelope para makita ng lahat. Sa loob nito, isang pamilyar na nakatuping papel na naninilaw. Kundi dalawang magkaparehong sulat na isinulat ng sarili niyang kamay. Ang buong courtroom ay natahimik. Ang isa ay itinago niya sa kahon ng musika bilang isang pain. Isang pain na alam niyang kakagatin mo. Sabi ni Gideon, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Cora. At ang isa pa, ang orihinal, ay ipinagkatiwala niya sa isang taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. Isang taong testigong magpapatunay ng pagiging tunay nito. Ibinigay niya ang sulat sa clerk of court. Your Honor, ito po ang tunay na huling habilin ni Liwayway Aguinaldo. At narito po sa courtroom ang taong pinagkatiwalaan niya nito, isang matalik niyang kaibigan, na handang tumestigo na siya mismo ang nakakita ng isulat at pirmahan nito ni Liwayway. Binuksan ng huwes ang sulat. Binasa niya ito ng tahimik. Ang kanyang mukha ay seryoso. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin siya kay Cora. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya at galit. Kang Madrigal, sabi ng huwes sa isang boses na nagbabadya ng hatol. Nais mo bang ipaliwanag kung bakit ang nakasulat dito ay direktang kasalungat ng dokumentong ipinasa mo sa korteng ito? Hindi na makapagsalita si Cora. Ang kanyang mukha ay puno ng paggagapi. Tumingin siya sa kanyang abogado, ngunit maging ito ay napailing na lang. Walang lusot. Bumagsak ang mga balikat ni Cora. Doon sa witness stand, sa harap ng lahat ng taong niloko niya, humagulgol siya. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Ang laro ay tapos na. Tumayo ang huwes, ang kanyang mukha ay matigas na parang bato. Sa bisa ng mga ebidensyang iprinisinta sa korteng ito, ang petisyon ni Gingasas Corazon Madrigal para sa guardianship ay ibinabasura. Ipinag-uutos din ng korteng ito ang isang buong investigasyon laban kay Gingasas Madrigal para sa mga kasong perjury at pamemeke ng pampublikong dokumento. Sheriff, i-escort ang babaeng ito palabas. Habang dinadakip ng mga pulis si Cora, ang kanyang mga mata ay naghahanap. Nakita niya si Gideon na nakatayo lang, payapa. At nakita niya si Rico na nakatungo, umiiyak ng tahimik, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, ang hustisya para kay Liwayway at Tala ay nakamit na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalong bumalot sa bayan ng Sinag ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga bagong tsismis at kwento. Si Corazon Madrigal ay napatunayang nagkasala at ngayon ay pinagdurusahan ang kanyang mga kasalanan sa likod ng rehas. Ang hustisya, sa kanyang malamig at hindi maiiwasang paraan, ay naisakatuparan. Ngunit ang tunay na kwento ay hindi nagtatapos sa pagsasara ng pinto ng kulungan. Ang tunay na kwento ay nagsisimula sa pagbubukas ng mga bagong pinto. Isang maaraw na hapon, isang lalaki ang lumabas mula sa gate ng isang rehabilitation center. Payat siya, ngunit hindi na lupaypay. Ang kanyang mga mata ay malinaw. Wala nang bakas ng alak o desperasyon. Huminga siya ng malalim, nilala sa panghangin ng kalayaan at ng isang bagong simula.
Si Rico Santos ay malinis na. Sa labas ng gate, isang pamilyar na itim na kotse ang naghihintay. Bumaba mula rito si Gideon Del Rosario, hindi nakasuot ng kanyang mamahaling Amerikana, kundi isang simpleng polo shirt lamang. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Walang salitang namutawi sa simula. Isang tingin lang na puno ng pag-unawa. "Handa ka na?" tanong ni Gideon. Tumango si Rico. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Handa na." Ang biyahe ay tahimik, ngunit hindi ito ang kirot na katahimikan ng dati. Ito ay isang payapang katahimikan, isang paghahanda para sa pinakamahalagang pagtatagpo sa buhay ni Rico. Huminto sila sa tapat ng parke kung saan unang nangumiti si Tala mula noong trahedya. Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, isang maliit na figura ang naglalaro sa swing. Itinutulak siya ng sekretarya ni Gideon na si Beth. Nang makita ni Tala kung sino ang mga dumating, tumalon siya mula sa swing at tumakbo. Diretso kay Gideon. "Tito Gideon!" Sigaw ng bata at niyakap ng mahigpit ang binti ng abogado. Yumuko si Gideon at niyakap ang bata. "Hey Tala Star, may bisita ka." Dahan-dahang lumingon si Tala. Nakita niya si Rico na nakatayo ilang metro ang layo, hindi makalapit, na parang may isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Ang mga mata ni Rico ay puno ng takot, pag-asa at pagsisisi. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ito na, ang sandaling kinatatakutan niya at pinapangarap. "Tala!" Bulong niya. Ang kanyang boses ay garalgal. Naglakad si Tala palapit. Dahan-dahan, huminto siya sa harap ni Rico. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Sinusuri ang lalaking minsang naging kanyang ama. Hindi na kinaya ni Rico. Dahan-dahan siyang lumuhod sa damuhan para maging magkapantay sila. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Tala, anak," simula niya. Ang kanyang boses ay basag. Alam kong walang sapat na salita, pero patawarin mo si Papa." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa damo. "Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Patawarin mo ako kasi hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung hindi mo ako patatawarin." Hindi sumagot si Tala. Ang ginawa niya ay isang bagay na mas makapangyarihan pa kaysa sa anumang salita. Itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at dahan-dahang ipinahid ang luha sa pisngi ni Rico. Pagkatapos, sa isang iglap, niyakap niya ang leeg ni Rico. Isang mahigpit, mainit na yakap. Sa yakap na yon, gumuho ang lahat ng natitirang pader sa puso ni Rico. Niyakap niya pabalik ang bata at doon sa damuhan ng parke, humagulgol siya ng walang tigil. Mga luha ng sakit, pagsisisi at sa wakas ng pagpapatawad at paglaya. Nakatayo sa di kalayuan, pinapanood sila ni Gideon. Isang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Isang ngiting may halong lungkot para sa isang pag-ibig na hindi nangyari. Ngunit meron ding saya para sa isang pamilyang muling nabubuo. Makalipas ang ilang buwan, sa araw ng ikapitong kaarawan ni Tala, ang penthouse ni Gideon ay puno ng mga lobo at bisita. Ang dating tahimik na lugar ay puno na ngayon ng tawanan ng mga bata. Sa gitna ng lahat si Tala, na may suot na korona ng bulaklak, ay nakangiti ng napakatamis. Sa kanyang tabi, dalawang lalaki ang sabay na may hawak ng kutsilyo para hiwain ang kanyang birthday cake. Sa kanyang kanan, si Gideon Del Rosario, ang kanyang tito Gideon, ang kanyang legal guardian, ang kanyang tagapagtanggol. Sa kanyang kaliwa, si Rico Santos, ang kanyang papa, na ngayon ay may sarili ng maliit na apartment at isang disenteng trabaho at regular na bumibisita sa kanya tuwing weekend. Hindi sila isang ordinaryong pamilya. Sila ay isang pamilyang binuo mula sa mga basag na piraso. Isang pamilyang pinag-isa ng trahedya, pinatibay ng pagpapatawad
at pinagbuklod ng isang walang hanggang pagmamahal para sa isang batang nagngangalang Tala. Habang pinapanood nilang hipan ni Tala ang mga kandila, nagkatinginan si Gideon at Rico. Isang tingin ng pasasalamat at respeto. Sila ang dalawang lalaking minahal, si Liwayway. At ngayon, sila ang dalawang lalaking magpapatuloy ng kanyang pagmamahal para sa kanilang bituin. Sa labas ng bintana, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng magagandang kulay sa kalangitan. Tapos na ang gabi, at para sa kanila, ito ang simula ng isang bagong liwayway, at dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwentong nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang dala ang pagsikat ng araw. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento ni Tala, Gideon at Rico ay simple ngunit makapangyarihan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi para sa ating sariling paghilom. At ang pamilya ay hindi laging tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa mga taong handang manatili, magpatawad, at magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Ipinapakita nito na ang tunay na pagmamahal sa kahit anong anyo ay may kakayahang ayusin ang pinakabasag na mga puso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway napulutan ninyo ng inspirasyon at aral ang kwentong ito. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Tala, Gideon at Rico? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.